Then, kapag tinawag na yung pangalan nyo, charan! Ibibigay na ang inyong COR. Ito yung napaka-importante sa ating mga online seller ngayon ha. Ito po yung pipicturean natin at isisend sa ating online shop. Hi mga momshi! Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, ituturo ko po sa inyo step by step kung paano po ipaparehistro ang ating mga online business. Yes mga momshi! Totoo po. Mandatory na po na iparehistro ang ating mga online business sa BIR. Kahit anong business pa yan na meron ka sa online shop mo, malaki man o maliit, kailangan mo na po yan iparehistro sa BIR. Well, madali lang naman po iparehistro ang ating mga online business. Basta dapat kumpleto po ang ating mga requirements. So, ano nga ba yung unang hakbang para makapagparehistro tayo sa BIR? Una mga momshi, kumuha po muna tayo ng DTI. Opo, kailangan po sa DTI ang ating valid ID. Kung meron din po kayong TIN ID, much better po, dalhin nyo na rin po. Mga momshi, pagdating sa DTI, i-register din po natin doon ang ating online shop. Nga pala mga momshi, hindi lahat ng mga name ng business natin sa shop ay pwede po sa DTI. Katulad ng name ng shop ko, Murang Plastic Works, hindi po yung tinanggap ng DTI kasi napaka-specific or description daw po yung name ng shop ko, Murang Plastic Works. Hindi daw po dapat yon. Pero don't worry kasi may nire-recommend naman sila or meron sila mga sinasuggest na pangalan ng shop na medyo related naman dun sa shop mo. So, pipili ka lang doon. Kapag ka nakapili ka na, yun na po ang magiging shop name mo. Yun na po ang i-rehistro mo sa BIR. Once na okay na yung napili mong business name, pifilapan mo lang po doon yung mga personal information mo sa DTI. Madali lang naman po, i-guide ka naman nila. Then, meron pong babayaran sa DTI. Ito po. Meron silang application fee na 500 pesos at meron silang documentary stamp tax na 30 pesos. So, ang total na binayaran ko po ay 530 pesos sa pagkuha ng DTI. Madali lang makakuha ng DTI mga mamshi. Same day lang, marirelease na rin po ang inyong DTI. So, dito sa DTI, nakalagay na po yung shop name na na-approve sa akin. Ding Miles Plastic Work Products Shop. Yan na po ang i-rehistro ko sa BIR. So, once na meron ka ng DTI, pwede ka na pong pumunta ng BIR. So, sa BIR, ano naman po ang requirements? Mga mamshi, ang requirements sa BIR ay Xerox copy ng DTI nyo. Ipa-Xerox mo na po to once na nakuha mo na. Xerox copy ng mga valid ID, Xerox copy ng birth certificate mo, at kung married ka, dalhin mo na rin po ang Xerox copy ng iyong marriage contract for sure. Minsan kasi hinihingi po nila. So yun po yung mga requirements sa pagpaparehistro sa BIR ng shop or ng business. Nasaan pala ang BIR ng Antipolo? Mga mamshi, sa mga taga Antipolo, taga Marikina, tayo po ay RDO 45. Makikita po ang RDO 45 sa Centro Mall. Puntahan nyo lang po sa Centro Mall. Andun po ang BIR ng Antipolo at Marikina. Magkasama po ang RDO niyan. Parehong RDO 45. Kakalipat lang po ng BIR sa Centro Mall. Bago pa lang yung BIR doon. Okay, pagpasok nyo po sa BIR, hingi po kayo ng form para sa business registration. Ang ibibigay po nilang form ay 1901. Pakikita ko sa inyo. Ito, 1901. At continuation yan, yung form ng ito po. 0605. Continuation niya ng 1901 at 1906. Tagdadalawang copy po ito mga mamshi. Kailangan yung fill upan. Pero madali lang naman. Bibigyan ko kayo ng
quick idea para sa pag-fill up. Dito tayo sa application of registration. Dito ay about lang po ito sa personal information nyo. Then sa likod, personal information din. Then dito naman sa number 34 sa trade business name. Yung trade business name, ayan po ang na-approve na business name natin sa DTI. So kung anong na-approve na business name sa DTI, yun na po ang ilalagay nyo dito sa pag-fill up nyo sa BIR. Okay? Huwag nyo pong ilalagay dito yung business name nyo sa online shop nyo na hindi naman na-approve ng DTI. Wrong po yun. Kailangan po ay pareho po yung business name nyo sa DTI at yung i-register nyo po sa BIR. So, trade business name, lalagay nyo dito. Then, business registration number. Saan natin yan makikita? Dito po natin yan makikita sa baba ng DTI. Ito po. Business name number. Ito. Yun po ang ilalagay natin dito sa business registration number. Ayan. Then, yung date kung kailan ka nag-file. At sa line of business, mga mamshi, ilalagay natin online seller. Okay. Then, dito po sa part na to ay BIR na po ang mag-fill up. Hayaan nyo na po yan. Then, dito sa continuation niya, sa form na 0605, continuation to ng 1901. Dito, BIR na din po ang mag-fill up nito. BIR na din po ang mag-fill up dito sa baba. Pipirma lang po tayo. Then, okay na po yun. Punta naman tayo sa 1906 na form. Madali lang din po ito. About sa personal information nyo lang. Then, pirma din po sa baba. Huwag po natin kakalimutan yung pirma. Then, kung ikaw ang owner or ikaw ang representative. By the way, mga mamshi, once na hindi po ikaw mismo ang may-ari ng business na magpaparehistro sa BIR ng iyong business or halimbawa, iuutos mo lang po na i-rehistro yung business mo sa iba, may representative ka lang, don't forget gawan siya ng authorization letter at ipadala mo rin po ang Xerox copy ng ID mo. Kasi hindi po yun mapaprocess once na wala siyang authorization letter galing sa'yo at Xerox copy ng iyong valid ID. Huwag mo po yung kalimutan kung sa iba nyo po ipaparehistro ang iyong business sa BIR. Medyo mahigpit po sila doon. Once na na-fill-upan mo na yung mga form na yon, dapat po may number ka na din ha. Sabay mo na po sa paghingi ng form mo yung number. Wait mo lang po na tawagan yung number mo. Then, sasabihin din naman po kung saan counter ka pupunta. Once na tinawag yung number mo. Basta i-ready mo lang po yung mga requirements mo, puro Xerox. Then, yung application form, dapat may fill up na po. Kapag tinawag ka na po, i-verify lang po nila yung mga papel mo na pinilapan at yung iyong mga requirements. Then, mga mamshi, itatanong po sa BIR kung saan ka po magpapagawa ng mga resibo. Pwede kasi sa BIR ka na magpagawa or kung may kakilala ka naman na gumagawa ng resibo, pwedeng doon ka na lang po magpagawa. If sa BIR ka magpapagawa, depende po kung ilang booklets ang ipapagawa mo. I think minimum is 10 booklets. So, nagpagawa ako dun sa BIR ng 10 booklets lang. Binayaran ko 1,500. Ito po yung OR nila. Nandito po, naka-indicate dito yung contact number. Pwede mo na po silang kontakin after 2 to 3 weeks para malaman mo if natapos na po yung mga resibo mo. Pwede mo po yun pipick upin sa BIR or ipapadeliver mo na lang po sa address mo. Depende po sa'yo. So, 1,500 yung binayaran ko po sa 10 booklets na resibo sa BIR. Mga mamshi, after nyo po mag-file sa application for registration, ibabalik po sa inyo ang form ng 1901. Ito po. Then, itatak na po yan. May pirma nila. Ito po ang ipapakita nyo sa BIR once na kumuha po kayo ng COR after 7 days po. So, hindi nyo na po kailangang kumuha ng another number sa pag-release ng COR. Ito lang po ipapakita nyo
kung saan nyo po ito ibinigay. Doon nyo rin po ito ay pakita pagbalik nyo po sa BIR. Mga mamshi, bago ka umalis sa BIR, tanungin mo na rin po kung ano-anong libro ang kailangan mo pong bilhin. May mga books din po tayo na kailangan i-file. Once na final natin ang ating business sa BIR, kailangan po natin kumuha ng resibo at mag-file ng mga books. So, ang books ko ay 4 na piraso po. 2 columnar, 14 columns, 1 journal at 1 ledger na books. Kuhain nyo na po yan para po pagbalik nyo, kinuha nyo na po ang inyong COR, dala-dala nyo na po yung mga books. Kasi ipang-file nyo din po yan. And then after 7 days, diretso na po kayo doon sa counter, sabihin nyo lang po, releasing kayo ng COR. Hindi nyo na po kailangan kumuha ng number ha. Upo lang kayo doon, papaupin lang kayo, then antay nyo lang po na tawagin yung pangalan nyo para ibigay ang COR nyo. Then kapag tinawag na yung pangalan nyo, charan! Ibibigay na ang inyong COR. Ito yung napaka-importante sa ating mga online seller ngayon ha. Ito po yung pipicturean natin at isisend sa ating online shop. Mga mamshi, nagbayad pala ako dyan ng 30 pesos para sa stamp. Ito po yung stamp. Ayan. Babayaran mo po yan sa kanila bago nila i-release yung inyong COR. Then, kapag ka na-release na yung COR nyo, kuha na po kayo ng form para sa books at ng number ha. Pagsabayin nyo na yung pagkuha ng form at yung number. Then, ang form na ibibigay sa inyo para sa books ay itong 1905. 2 page to. Madali lang to fill upan mga mamshi. Ito lang o, yung TIN number nyo, RDO code nyo, 045 ang RDO code natin mga taga Antipolo and Marikina. Then yung contact number nyo. Yun lang. Sa next page naman, ilalagay nyo lang dito kung anong mga books ang meron kayo. Then yung quantity po ng books. Then pirma. At kung ikaw yung owner. Ganun din mga mamshi. Sa pag-file ng books, kung hindi pa rin ikaw ang owner, magpadala ka pa rin ng authorization letter at ng Xerox copy ng iyong ID dun sa representative mo na magpa-file ng books mo. Then, itong mga books na binili mo, dapat meron ka ng books, bili mo to sa bookstore bago ka bumalik sa BIR. Dapat dala mo na yung 4 na books na kailangan mong dalhin. Dito sa mga books na to, mga mamshi, kailangan nyo tong tatakan. Dun sa loob ng BIR, meron po dong pantatak. Paano tatatakan? At saan tatatakan? Dito po sa first page. Ayan po. Lahat po ng books mo, kung 4 ang books mo, lang 4 na yan, tatakan nyo po yung first page nyan. Dito po sa gitna. Huwag po sa baba, huwag po sa gilid. Dito po sa gitna. Or bandang taas, okay lang. Or gitna, okay lang yan. Huwag lang po dito, huwag lang po dito. I-reject yan sa counter ng mga books. Then, pagka natatakan nyo na yan, fill up lang po kayo dito. Yung TIN number nyo, taxpayer name, kayo po yun. Business name nyo, na nakalagay sa COR ha. Address nyo. Then, kung anong book ito, ilalagay nyo dito. Ganun po lahat. Lahat ng books, tatatakan nyo sa first page, then fill upan. Kapag natatakan nyo na lahat ng books nyo, na fill upan nyo na, pati yung 1905 nyo, na fill upan nyo na, antayin nyo na lang po na tawagin yung number nyo para lumapit po kayo sa counter ng books. Then, i-verify po nila yan. Pag na-verify na nila yung form, pati yung books nyo, ibabalik po sa inyo itong 1905 na finil upan nyo. Ayan. Itong 1905 na finil upan nyo, na meron na po silang itatatak dyan. So, meaning na-receive nyo na po yan, may papapirmahan sa inyo. Then, ang mga books po, once na verify na nila yan, meron din po silang mga pirma bawat isang books. Ayan. Then, kapag okay na, ibabalik din po sa inyo yung 4 na books or kung ilang books ang meron kayo. Ayan. Babalik din po yan kasama ng 1905.
Then, okay na to. Tapos na to. Pwede mo na yung iuwi. Then, antayin mo na lang po yung releasing ng mga resibo mo. 2 to 3 weeks po. It's up to you kung pipikapin mo sa BIR or ipapadala mo na lang po sa address mo. Then, okay na po yun. Mga mamshi, huwag niyong kalimutan na kailangan po i-file yung ating mga BIR quarterly or annually. Andito po yung mga petsa sa COR kung kailan kayo pwedeng mag-file. Depende yon kung annually nyo ipa-file or quarterly. Huwag nyo pong kakalimutan na i-file po. Kasi once na late po kayo ng filing, meron pong penalty. Sayang po yung penalty. Macha-charge po kayo. So mga mamshi, ganun lang kadali iparehistro ang ating mga online shop sa BIR. Napakadali lang po. Then, sa ating online shop, ito po ang hinihingi. Picture po ng COR. At TIN number. Kapag meron na kayong COR, pwede nyo na pong i-edit ang inyong business information sa mga shop nyo. Sa Shopee, sa TikTok, or sa Lazada. I'm not sure kung yung TikTok ay nangihingi na rin sila ng COR. Pero balita ko, malapit na rin silang gumaya. So, at least, meron ka ng COR. Mga mamshi, ang alam ko hanggang April lang yan. So, if I were you, asikasuhin nyo na po yan ngayon, habang February pa lang. Kasi, kapag ka hindi po natin yan naasikaso, yung pagre-rehistro po ng ating mga online shop, pwede pong ma-freeze ang ating mga account sa ating mga online shop, hindi po natin magagamit. So, sayang naman. So, wag na natin antayin na magkaroon tayo ng problema sa ating mga shop, di ba mga mamshi? So yan lang mga mamshi, salamat po sa panonood. Sana nakatulong ang aking video, lalo na sa mga katulad kong online seller. Mga mamshi, if may tanong kayo, baka meron ako nakalimutang sabihin, huwag po kayong mahiyang mag-comment, itanong nyo lang po, pipilitin ko pong ma-replyan yung inyong mga tanong. Paki-subscribe and like my video, and paki-click na rin po ng notification bell para na-update pa po kayo sa mga next video na i-upload ko. Maraming salamat ulit. God bless everyone. Bye-bye.